sa ating Dr. Serbisyo today, Dr. Paulo de Mapilis. Doc, good morning po. Nina Corpus at Migs Bustos. Doc. Doc? Okay, hintayin natin si Doc kasi inaayos ang kanyang Zoom. But well, since siya po isang gastroenterologist, partner Migs, ibig sabihin, ito po yung ang expertise po nila or ang espesyalista po siya sa mga may kinalaman po sa ating bituka, sa tiyan, gastro. So pag narinig mo yung may gas ako ngayon mga ganyan or may acid. indigestion, hindi masyadong Hyperacidity. Hindi natunawan. or empacho, mga Yan. ganyan ba? So kung meron rin po kayong concerns dyan, alam po namin, common din po yan, pwede rin po kayong magtanong sa aming Dr. Serbisyo, bukod po sa liver cancer and viral hepatitis, kasi specialist rin si Doc ng atay. Yan. Oo, Okay. so mag-Viber po kayo sa amin, 0919-278-3000. At syempre po, pwede po kayong mag-message at magtanong sa aming Facebook live stream sa @DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at syempre po sa YouTube. Alright, kasama na po natin si Dr. Paulo de Mapilis. Good morning, Doc. Hi, good morning. Good morning, Miss Nina and Sir Migs. Yes, Doc. Good morning po sa inyo. Okay, umpisahan po natin sa Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Month, Doc. Bakit po natin ito ginugunita? Marami ho ba tayong kaso or dumarami ba ang kaso ng liver cancer dito po sa ating bansa? Okay, so una, ang liver cancer, it is the third most common cancer in our country. Tapos, pangalawa naman, yung viral hepatitis. Kunyari, for example, hepatitis B. It has been estimated that there are around 8 million people na may viral hepatitis dito sa Pilipinas. No? Yung recorded is actually 6 million, but it's been estimated na baka around 8 million. Ngayon, kaya may tinatawag tayong Viral Hepatitis and Liver Cancer Awareness Month is because these diseases are asymptomatic. Walang nararamdaman. Walang sintomas. So by the time na may nararamdaman na, kung kailan malala na and all. Oo, yun nga yung kinikwento ko po kanina. Ewan ko kung narinig nyo kami ni Migs kanina nagkakwentuhan bago po kayo pumasok. Yung sinasabi ko po na totoo ba, paki-confirm yung liver cancer may also be caused by a viral hepatitis like as you mentioned, hepatitis B, na sinasabi nyo maraming Pilipino ang maaaring magkaroon nito or meron nito? Okay, so maraming cause ang liver cancer. Pero ang number one sa Pilipinas in particular is hepatitis B. After hepatitis B, there is what we call liver cirrhosis or yung total na pagkasira ng atay. Hepatitis C, pwede rin siyang mag-cause ng liver cancer, pero number one pa rin ang hepatitis B. Ayun. Okay. So, hindi ba nakakabahala yon? Kasi sabi nyo nga, Doc, may 8 million, tama ba? Na may Hepa B? Yes, yun nga, Doc. 6 to 8 million. Paano po nangyari yun? Okay, so ang hepatitis B kasi, asymptomatic nga kasi siya. So, majority ng mga Pilipinong may hepatitis B na buhay ng buong buhay nila na hindi lang man nila alam na may hepatitis B sila, lalo na noong mga dekada ago. Ngayon lang naman nauso na ma-vaccinate yung bata at saka ipapatest yung mga buntis na nanay. Pero dati mga mga lalahan natin, hindi kasi yun uso. So, wala silang nararamdaman, nakuha nila sa nanay nila yung hepatitis B. Ngayon, for example, ang isang babae, nagkaroon siya ng 9 na anak. O, doon sa 9 na anak, meron siyang 5 anak na babae. Buong buhay ng mga babaeng yon, wala silang naramdaman. So, sila din, nagkaroon din sila ng maraming anak na babae, kumalat. Kasi nga po, walang nararamdaman. Multiplier effect pala yan, Doc. Yes. Opo. So, Yes, that's so kung doon sa main source, kung ako ay makukuha ko siya, paano po siya nagiging viral? Sa kinakain ko ba? Airborne ba siya? Droplets ba siya? Okay, so marami kasing uri ng viral hepatitis. May A, B, C, D at E. Pero yung D at E, hindi naman kasi ito common sa Pilipinas. So hindi natin to binibigyan masyado ng pansin. So una is yung hepatitis A. So, di ba, baka narinig nyo na ito. Sabihin nila, huwag kang kakain ng street foods. Baka magkaroon ka ng HEPA. Hepatitis A yon or yung viral hepatitis A. Ngayon, yung hepatitis A,
nakukuha siya sa maruming pagkain. For example, ikaw ay infected ng hepatitis A, nag-prepare ka ng food na may ako dyan, hindi ka naghugas, ganyan, pwedeng maipasa to. Foodborne siya. However, hepatitis B at C naman, nakukuha to sa pakikipagtalik, sa pagsasali ng dugo at pagsishare ng injection drug use. Pero between hepatitis B at hepatitis C, hepatitis B kasi, ito yung mas na-transfer mula sa nanay papunta sa anak. Hepatitis C hindi masyado. Pero ang hepatitis C, more of bloodborne talaga siya. Oo. Yun. So, yun nga, may A, B, C, and D and E na hindi naman masyadong ganun common, ano? Pero yung A nga po, lagi tayong sinasabihan ng ating mga magulang, huwag kang kakain dyan, kahit ang sarap-sarap, no? Yung mga fishball, kwek-kwek. Meron nga ang infamous, kumbaga, street term na nga kumbaga dun sa Hepalane, di ba? Sa Yes, Hepalane. tama po yan. Hepalane yung tawag. Yun na nga. So, siguro po, and then dyan pa rin, and minsan you can't help it na talagang napapabili ka. Mm-mm. Tapos yung iba, ang kanilang excuse, doc, ewan ko ba, tama ba to? Total naman, fried yan. Deep fried. Namatay na raw yung mga virus dyan or bacteria. Wait, is Hepa A bacterial? Kasi, or what, doc? Can you clarify? Virus po. Virus It is din. Virus. Kaya po viral hepatitis because virus po ang hepatitis A, B, at C. Oo. Oo. Hindi. Pero yung tanong ko po na kung naprito na ito sa napakainit na mantika, mamamatay ba yung virus? Kasi yung iba excuse nila yun, bibili pa rin ako ng kwek-kwek, ganyan. Oo. Yes, pwede itong mamatay sa prito, sa luto, pero kasi hindi 100% sigurado, no? Kaya po, meron pa rin kasi, for example, hindi man doon sa linuto, Sa paano tubig. kung doon sa Sauce. stand niya, di ba? Doon sa poste, doon sa Oo. kutsara, doon sa... Oo. Ibig sabihin, hindi lang naman po sa pagkain po mismo. Kaya, sarsa, yung sauce, hindi naman po. Di ba, Kaya- nagsusaw tayo sa suka, nagsaw tayo doon sa sarsa ng kwek-kwek, hindi naman po yung prinito, hindi naman yung pinakuluan Opo, Yun na opo. nga. Pero hindi ba yung suka, ano yun? So, ang dami kong excuse, doc, di ba? Obvious ba, mahilig ako sa fish balls? Hindi. Yung suka, hindi ba yan, di ba, natural na nakakapatay daw ng mga bacteria or whatever, di ba? Opo. Kaya minsan binababad sa suka. Yung hepatitis A, specifically hindi. Oo. So, at Sorry, risk- guys, at di ba? At risk yan. So, make sure malinis. So, Doc, ano pong reaction ninyo? Sabihin natin sa, hindi, sanayan lang yan. Di ba? Mas ano daw, Oo. strong Mas- yung kanilang ang, gut or gut, yung kanilang bituka. dahil sanay kumain ng mga kung ano-ano Immune mga na raw pagkain. sila. Opo. Doc, immune na ako dyan. Oo. Ano po reaction nyo dun, Doc? Meron po kasing hepatitis A at hepatitis B. Kami po, yung Viral Hepatitis and Liver Cancer Awareness Month, we are promoting more of the hepatitis B awareness. Kasi po actually ang hepatitis A, kapag nagkakuha ka ng hepatitis A, gumagaling po ito mag-isa. Kahit walang gamot ibigay sa iyo ang doktor, gagaling ka mag-isa. At ang hepatitis A, wala po yung risk for liver cancer. So, nasa inyo po ito kung gusto nyo maging manilaw ng isang buwan, wala naman po masyadong Oh problema my doon. gosh. Pero yung hepatitis B, ito po yung mas pinopromote namin kasi it is the leading cause of liver cancer. Opo. Ayan. Ayoko manilaw na Oo, isang ayoko buwan. naman, ayoko naman. pa. Anong tawag doon? Jaundice ba yun? Oo, jaundice. Doc, Yes, you jaundice. mentioned liver cirrhosis. Medyo mag-shift tayo, no? Siyempre, ang liver cirrhosis, advanced stage na po yan paano po ito usually nagpo-progress sa isang tao depending on his genetics, his lifestyle? Paano po humahantong doon? Okay, so una, ang liver cirrhosis, ito yung total na pagkasira ng atay. Kung yung mga taong nasisira ang kidney na dialysis, ito naman po yung nangyayari kapag nasisira ang atay. Ngayon, marami pong sanhi ang liver cirrhosis. Number 1 po dito is ALAC or alcoholic liver disease. Pangalawa po is fatty liver. At pangatlo po is viral hepatitis B at C. No? So, ngayon, kung sakali pong exposed ka for a very long time, matagal na matagal kang may fatty liver, matagal na matagal at malakas kang uminom ng alak, o kaya naman, sabay, may hepatitis B ka na nga, may fatty liver ka pa. May hepatitis B ka na nga, malakas ka pang uminom ng alak. So, multifactorial at prolonged exposure doon po sa liver damage, kaya po nagkakaroon ng liver cirrhosis. Pag liver cirrhosis, Doc, yan na po ba yung liver cancer? Hindi pa po. Not necessarily. Hindi, magkaiba sila. Yes, magkaiba sila. Parehas silang
hindi maganda. Of Parehas silang course. pangit at parehas nakamamatay. Pero pwede silang mangyari ng magkahiwalay or pwede silang mangyari ng sabay. Oy, imagine kung sabay pa. Oo nga. Double whammy yun, but that's the same, pareho silang fatal, no? Doc, kasi liver cirrhosis meaning sira na yung atay mo and parang kakaunti lang yung mga liver transplant Yes. na ginagawa and even na yung mga successful, hindi ho ba? Although may kilala po ako na, di ba, si Senator Cayetano, dating anak niya, si Lino Cayetano, nag-donate ng part ng liver. Yung parang ganun po. Pero bata pa siya noon, kaya kumbaga ang sabi, nag-regenerate pa yung kanyang liver, Doc. Yes, that's right. Oo. So, pero pagka liver cirrhosis na, hindi na ito ma-reverse. Irreversible na po ito. Actually, mayroong maliit na chance na ma-reverse ang liver cirrhosis. Depende sa sanhi. For example, alcoholic liver disease or yung dahil malakas kang uminom sa alak, kung kaya mo na hindi ka iinom ng alak for 10 years straight, pwedeng ma-reverse si liver cirrhosis. Kapag naman din hepatitis B, kung talagang magagamot totally si hepatitis B, may maliit na chance na ma-reverse si liver cirrhosis. Yun nga lang pong fatty liver, medyo mahirap po yung ma-reverse kasi totally para ma-reverse ang fatty liver, dapat lahat talaga ng iba't ibang sakit ay magamot tulad ng mga high blood, diabetes, cholesterol, at saka dapat pumayat ka talaga, mag-lose ka ng weight, which is very, very difficult to do. No? Kaya ang liver cirrhosis, pag tinanong po kami kung reversible, technically it is, pero napakaliit po ng chance na ma-reverse. Okay. So, dapat talagang prevention ang Yes, tama po. pinaka-importante po sa lahat dahil yun nga, mukhang halos imposible na maibalik mo pa sa dati yung iyong atay. Tsaka pati mga fatty liver po. Ang dami ko pong naririnig na may fatty liver. So, anong gamot dyan at anong dapat po nilang gawin? Okay, so kung ikaw ay madadiagnose ng fatty liver, meron tayong 4 na approach dito. So una is weight loss, no? So sa mga pag-aaral, kapag ikaw ay nag-lose weight ng 7 to 10% from baseline, ay titigil na ang paglala ng fatty liver, and the nearer you are to your ideal body weight, di ba may kinocompute po yun, yung ideal body weight, mas gagaling si fatty liver. Pangalawa naman po is treat other metabolic diseases, kasama po dyan si high blood, blood sugar, cholesterol. So kailangan lahat po yun magamot. Pangatlo ay zero alcohol or alcohol abstinence, at pang-apat ay screening, vaccination, and treatment of hepatitis B. Kasi tulad po ng sinabi natin kanina, pag fatty liver plus hepatitis B, pangit po yung combination. So lahat po ay screening po namin for hepatitis B. And Doc, balik lang tayo sa Hepa B that causes liver cancer. Kasi ito nga yung focus ng mga, katulad po ninyo, mga gastroenterologists at saka yung mga liver specialists and even mga hepatologists, hindi ho ba, na talagang nire-remind po tayo about Hepa B kasi bukod sa sabi nyo nga, it can be sexually transmitted, as you mentioned, kadalasan ang pinaka-common way of contracting this is mother to child. So sa mga nagbubuntis po ngayon, sa mga nakikinig po sa atin for awareness purposes, at saka yung sinabi niyo po na asymptomatic siya. Kaya may mga kaso nga po na lumaki na, 20 plus years old na sila, okay naman sila, tapos biglang boom, liver cancer. And then Tama stage po 4 yan. na. Yung pala nakuha nila nung baby sila. So paalala lang po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Opo, so ang unang paalala natin is kung ikaw ay buntis, maganda po ay mas-screen tayo for hepatitis B para sure na hindi natin ito maipasa sa mga anak natin. Karamihan po kasi ngayon ng buntis kapag dumadaan po sila sa obstetrician, nasi-screen po sila for hepatitis B. Unfortunately, may mga kababayan pa rin po tayo, kunyari sa komadrona, midwife, or sa mga malalayong probinsya, hindi po sila nasi-screen for hepatitis B. Pangalawa naman po ay sumunod po tayo sa vaccination schedule. Kasi di ba po yung mga bagong panganak, lahat naman po yan, libre po yan. Programa po ito ng gobyerno na lahat ng bagong panganak ay binibigyan ng hepatitis B vaccine. Pangatlo naman po, kung alam niyo po na kayo ay may family history ng liver disease, kunyari may kamag-anak kayo na
nagkaroon ng sakit sa atay, nagka-cirrhosis, nagka-liver cancer, magpa-screen na po tayo for hepatitis B. At ang pinakahuling paalala po namin ay umiwas sa pag-inom ng alak. Kahit na po occasional, kung kaya natin itong iwasan, iwasan. At kung ikaw ay may liver disease na, zero alcohol talaga kahit may okasyon, kahit once a year pa yan. Kung alam mo may fatty liver ka, may hepatitis B ka, huwag ka nang uminom ng alak. Ayun. So, may question nga tayo dito, partner Migs kay Ben Francis Frances at saka pati si Nona Damian na ang tanong niya kung namamana ba itong mga sakit sa atay. Okay, so namamana po siya tulad ng sinabi natin kanina, in a way na naipapasa ng nanay papunta sa anak. For example, tatay mo yung may hepatitis B, hindi mo siya makukuha kasi hindi naman tatay mo yung nagluwal sa'yo. So hindi siya genetic pero more of infectious siya na natatransfer mula sa nanay papunta sa anak. Kung nahaway nanay sa tatay, di ba? Pwede po yun. Doon siya pwedeng mahawa. Actually, pwede din po yun. No? Although, ang sexual transmission po, for example, may nanay na ipasa niya sa anak niyang lalaki. Pag ang lalaki nakuha niya sa nanay niya, pwedeng maipasa sa asawa, although maliit lamang ang chance na maipasa niya sa kanyang asawa. Mas naipapasa po ito sexually transmitted kung acute hepatitis. Ibig sabihin, ang lalaki, nakuha niya po yung hepatitis B sa ibang babae, maipapasa niya ito sa ibang babae. Yun, malaki po yung chance na yon. Pero kung ang lalaki, nakuha niya po ang hepatitis B sa nanay niya, maliit lamang ang chance na maipasa sa asawa. Yun. Alright. Sige, Doc. Maraming salamat po sa inyong oras. Nako, napaka-importante ng Hepa B screening. Pa-screen na po tayo kasi para alam mo, 'di ba? At mabigyan ng management. So, maraming salamat Dr. Paulo de Mapiles, ang ating pong doktor serbisyo. Thank you, Doc. Thank you din po. Thank you po, Miss Nina, Sir Migs. Thank you.